At sa pamamagitan po ng OPM na yan, ni Neil Maglas, ng Neil Production. Ayan, ang ating pong palatuntunan ngayon ay ang boses ng Pinoy OFW. Kaya nga po, isang magandang hapon sa inyong lahat. Mga mahal namin tagapakinig mula Luzon, Visayas at Mindanao at yung mga nasa ibang bansa. Sumasayang papawid na naman po tayo. Isang oras na pag-uulat at talakayan tuwing Sabado hanggang alauna hanggang alas 2 ng hapon. At nagsisimula na rin po kami ng alas 12 hanggang alas 2 ng hapon. Dahil kasama po namin dito ang RIMA Foundation. Yan. Dito po sa DWAD 1098 kHz, membro po kami ng KBP, kapisara ng mga broadcasters ng Pilipinas. Ito na po ang inyong lingkod, Remy Jacobo, nagpupugay at bumabati sa inyo lahat ng maligayang pakikinig. Yan po, marami namin bagong balita at bukas po ang aming programa sa mga suggestion, opinion, reaction o komento. Tumawag lang po sa telepono 561-531-6774, 531-2660 at sa cellphone number po 0916-2850-559. At sa ating po munang pagkain pang kaluluwa, tayong lahat po ay walang talokbong ang mukha na nakikita ang kaluwalhatian ng Panginoon gaya ng sa isang salamin ay nababago sa gayon ding larawan. 2 Corinto 3:18. Paano magkaroon ng malaking epekto ang Kristyanismo sa inyong bansa? Ito ang tinanong ng misyonerong si Stanley nang makausap ang hinahangang leader sa India na si Mahatma Gandhi. Nag-isip muna mabuti si Gandhi bago sinagot ang tatlong bagay na ito. Una, ang mga Kristiyano ay dapat na mas maging kagaya ni Jesucristo. Pangalawa, ang mga magandang balita ay dapat ipahayag ng walang labis at walang kulang. At pangatlo, dapat bigyan ng diin ang pag-ibig dahil ito ang pinakapuso ng magandang balita. Magandang sinabi ni Gandhi, ito ang paraan upang mabisang maipahayag ang magandang balita sa lahat. Bilang mga kinatawan ni Jesucristo, dapat nakikita siya ng ating mga buhay at hindi siya dapat mapintasan ng dahil sa atin. Hindi tayo dapat mamuhay ng may tinatagong kasalanan. 2 Corinto 4:2. Kung ganito ang buhay natin, hindi magiging epektibo ang pagpapahayag ng magandang balita ng kaligtasan. Kailangan din na ang buhay natin ay nagpapakita ng pag-ibig sa Diyos at kapwa. 1:5:1-2. Tiyakin na ang tatlong bagay na ito makita sa ating mga buhay, ang pagiging katulad ni Jesucristo at ang mga katotohanan tungkol sa Kanya at ang Kanyang pag-ibig. Ang pinakadahilan kung bakit tayo nabubuhay ay upang makita si Jesucristo sa buhay natin. At sa ating panalangin, Panginoon, tunay nga po na kami yung pagpalain, ang lahat po na aming gawain at layunin amin pong pinagtipon-tipon upang paglingkuran ng aming kapwa na naaayon sa inyong kagustuhan. Ingatan niyo po kami at basbasan, lalo na po aming programa at lahat ng po ng mga bumubuo sa programang ito at pagpalain po kami at ang aming makasama dito ngayon, ang aming station manager, si Capidel, si Camirna, at lahat po ng mga bumubuo ng aming programang Boses ng Pinoy. Nagpapasalamat, nagpupuri at humihiling sa bukal ng iyong awa. At sa ating pong pagpapatuloy, ay nako, meron na kagad tayong tawag. Ito po ating tawag muna sa line 2, si Edmund po. Pasok, Edmund. Magandang hapon na kasamang Remy at ang REMA Foundation. Magsasagawa ng Barangay Assembly Day ang Barangay 670, Zone 72, District 5, Lungsod ng Maynila bukas. Oktubre 9, 2011 at ito ay gaganapin na alas 7:30 ng umaga sa loob mismo ng barangay hall nila.
Ang nasabing pagpupulong ay pamumunuan ni Barangay Chairman na Danny Lakay Gonzalo ng Barangay 670 Zone 72, District 5 ng lungsod ng Maynila. Ang point of concern o agenda ay ang mga sumusunod. Number 1 ay ang presentation of accomplishment for the year 2011. Pangalawa ay ang financial report by Treasurer Herson Lazaro. At ang number 3 ay discussions of issues and concerns affecting the barangay. At number 4 ay ang clean up against dengue. Ito ay paglilinis ng coastal and marine clean up at pati na rin ang barangay na nasukupan nila. At after the clean up naman ay they will go straight to the coastal road dito sa Rojas Boulevard, Baywalk. At ang panglima ay diskusyon ng issues and concerns on good governance. Kung ating matatandaan ng Barangay 670 Zone 72 ay recipient ng kaliwat ka ng mga parangal gaya ng cleanest and beautiful barangay dito sa tourist belt ng Ermita. Outstanding punong barangay ng 2008 at letter of appreciation from Manila Police Department as one of the cleanest barangay partner against criminality in Ermita District. Yun lamang kasamang Remy at ito si Edmond Pangilinan reporting para sa Boses ng Pinoy ng DWAD. Salamat po. Siya ng kanyang mga accomplishment sa taong bayan. Congratulations po sa inyo, Chairman Gonzalo. At ngayon po oras na ito, binabati natin si Congressman Amado Bagatsing dahil nagpunta po siya dun sa Baseco. Ngayon po, at magbibigay ng tulong dun sa ating mga kadistrito. District 5 po ang Baseco na binaha po ng hanggang dibdib po ang baha nila at maraming na-wash out na kabahayan. Yan po doon sa Baseco, sa Intramuros po. Yan, kumusta na ang ating kaibigan dyan, mga area president natin, ka-area president ng Red Cross, si Mrs. Tantoco po. At saka yung kagawad na, si Kagawad Castillo. Magandang hapon sa inyo sa pakikinig ninyo. At marami po kaming natulungan, lalo na po yung mga kababayan natin dyan na nagbigay ng tulong para sa mga relief goods na binigay. Marami din po nagbigay ng tulong sila Senador Pia Cayetano, sila Senador Alan Cayetano, nagbigay po sila ng tulong dyan. Tsaka po si Mayor Lim, kasama po si Shamsi. Diyan po, nagpunta po dyan sa Baseco po para ibigay ang kanilang tulong po. Kaya maraming na bigyan ng pagkain, ng panandaling pagkain para sa kanilang kagutuman dun sa mga kababayan natin na lubog ng baha dyan sa Baseco. At mamaya nga po si Congressman Bagatsing po ay pupunta dyan. Mga alauna po, siguro ngayon nandoon na po sila. Yan, kumusta na po kayo dyan? Yan, meron po tayong mga balita. Babati muna sa atin si Camila ulit. Magandang tanghali po sa inyo. Dito po sa DWAD, Boses ng Pinoy. Yan, si Dato Di Masawa. Muli naman tayo mag-uusap sa isang oras na patalaktakan. Ika nga. So, binabati ko kayo muli sa mga nakikinig sa mga oras na ito, lalo na yung mga nananghalian. Medyo masama po ang aking puso dahil talagang po'y kinabal kahapon. Naglakwatsa kasi kami kahapon. Naglakwatsa kami. Tatlo kami si Ate Ma. Biglaan nga tita eh. Biglaan eh. Hindi ba kayo nag-usap tayo bukas? Oo nga, tapos biglang nag-text siya kaya tinatanong kita kung tutuloy ka ba. Pasalamat ka pa at baka mamaya isa ka rin Sabi mo hindi na, tumuloy na ako doon. Ay, kasi nag-meeting po kami sa Red Cross kahapon, mga 6 o'clock, ando doon kami. Kaya nga po, dahil yung mga tungkol doon sa mga binigyan ng tulong ng mga area president. Kasi ang inyong pong lingkod ay isa po sa mga area president dun sa Distrito 5 po. Ang amin pong presidente dyan ay si Chairman Gladys De Jesus po ng Intramuros. Kumusta na po kayo, Ma'am Gladys, Chairman? Tagal na po siyang chairman dyan. Yan. Mga balita muna natin, yung Pinay na ginahasa ng 2 alagang Arabo. Yan. Ginahasa ng ang isang Pilipina ng 2 anak na lalaki ng kanyang employer
At siya ay nakatakas ngunit muling nabiktima ng masadlak sa prostitution din sa Saudi Arabia. Si Lulu, hindi tunay na pangalan, ay umaasang mabibigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang pamilya sa Pilipinas sa pamagitan ng pagtatrabaho sa ibang bansa. Ngunit ngayon siya ay nagsisisi sa pag-iiwan niya sa kanyang mister at 3 anak para makatrabaho sa ibayong dagat. Ayon kay Lulu, dinagsa siya ng problema magmula nang dumating siya sa Saudi Arabia nitong Mayo. Bukod sa sobrang trabaho sa bahay, inaalagaan pa niya ang 6 na malalaki ng mga anak ng kanyang employer. 2 sa kanila ang bumahasa sa kanya. Una siyang ginahasa ng 17 taong gulang na binatilyo, sinundan naman ito ng 26 anyos na panganay ng kanyang amo. Minsan tinatakot ako, sinisipa ako, hinahampas yung puwet ko, hindi ako malalaki yung alaga ko, aniya. Hindi naniniwala ang kanyang amo nang isumbong niya ang panggagasa, kaya napilitan siyang lumayas. Sinamantala naman ng isang Bangladesi ang kanyang kagipitan na nagkunwaring ihahatid siya sa Philippine Embassy. Gayunman, natagpuan niya ang sariling nasa isang kwarto kasama ng 6 pang kababaihan, 1 Pilipina, 3 Malaysian at 2 Sri Lankans. Yung mga babae pinabubugaw nila, dadalhin nila kung saan may lugar na may kwarto doon. Bagamat hindi siya binenta sa ibang lalaki, palagi naman siyang ginagamit ng Bangladesi. Kapag hindi ka pumayag, papatayin ka nila, wala kang magawa. Dagdag pa ni Lulu. Tumakas siya nang makakita ng pagkakataon at kasalukuyang tinutulungan ng mga kapwa Pilipino doon sa Saudi Arabia. Buti na lang malakas ang loob niyan. Nakatakas siya. Masaklap ang pangyayari. Grabe. Dapat wag na mag-abroad yung mga yan. Yan. Hindi mo rin masasabi. Wala talaga. Sa hirap ng buhay. Sana matulungan siya ng ating embassy, no? Diba? Para makauwi na. Kaya Okay. believe din tayo doon sa mga DH natin. Ang lalakas ng loob na pumunta doon. No, diba? Sa gutom kasi, kaya malakas Gutom. ang At saka gusto nila talagang makatulong sa pamilya para maka-augment sa kanilang kabuhayan. No, diba? Makaahon na lang. Makahon. O diba? Saka mapag-aral ang kanilang mga anak. Yan, ako. Bawa naman. Pero binabati natin yung mga bayani natin, mga OFW. Yan, may tawag tayo sa line 2. Sino to? Pasok? Hello, Ate Remy. Sino to? Ano? Si Jean. Si Jean. Okay. Kumusta na, Jean? Pangilinan. I'm sorry kung di kita na dahil umuwi ako ng matagal sa Masbate. Sige, ano yung panawagan mo? Panawagan ko si Edmond Pangilinan. Na? Tatago yan eh. Hello, Edmond. Kung nasaan ka, umuwi ka na ng bahay. Ang tagal mo nang umalis ka ng 23 na September. Ano nangyari sa'yo? Sabi mo nag-text ka. Uuwi ka rito pero hindi. Yan, ako. Pasensya na, Edmund. Di ko alam, matatawag dito si Jean, ha? Kung nakikinig ka ba, Edmund. Yan, ako. Panawagan daw po. Umuwi ka na daw. Nawawala ka pala. Yan. Sige, salamat sa'yo, Jean. Yan, ako. Nakikinig. Salamat sa pakikinig mo, Jean, ha?